Mayong buntag sa tanan. Kumusta man ang atong kinabuhi? Okay ra no? Amen. Salamat sa Ginoo nga sa tibok semana kinang Dios kanunay nagatiman sa akong matagusa ka kinabuhi. Ang Dios nagapanalangin. Amen. Amen. Kaya kung wala pa panalangin is Ginoo, dili ta kabot ini balay sa gumay. Sa dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo sa iyong pagkamaayo mga igsoon. Nga bisan sa tibok semana, sa itong kinabuhi dunay, nagkalahi-lahi nga atong giatuban. No? Nagkalahi-lahi ng mga sitwasyon, nga din kita nagigbisog, nagig-away, diya sa espiritu ng bahin sa atong kinabuhi. Kaya kung di ka mag-away mga igsoon, posible nga pildido ta, nga nangalagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga sa matag gutlo, sa matag adlaw, sa tibok semana naghimutag mga pagpaging away batok sa dautan nga gusto sa yawa nga wala unta sa mga kamot sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Atong palakpakan ng Dios. Hallelujah. Kay ang Dios maayo kayo sa atong kinabuhi. Asa mo yung ato ng pasigaon sa buhani. Praise God. Okay, ready na ang atong mga Biblia. Sa ito may Biblia, kaya natin Biblia na misyon. So, salamat sa Ginoo mga hindi sa medyo daan na siya nga Biblia. Pero ang mensahe sa Ginoo kanunay bago mga igsoon. Amen. Ang mensahe sa Ginoo kanunay bago ni. Kaya dugay-dugay naman ang Biblia. Kasi training pa yung gihatag sa ako sa una pa. Sa training pa ni, mura posible mga 1994, 97 baka ni. Masama ng mga tuiga mga ito. Dugay-dugay na nga serbisyo. Salamat tas Ginoo. Hallelujah. Okay. Kung ang atong mga pananaw ni medyo mura o karat-karat na. Pero salamat sa Ginoo nga buhi iyapon. Hallelujah. Mga igsoon. Okay. Atong basahon diri sa pasig matingala mo mga igsoon. Kay kini nga verse ang akong basahon karon, ako ni gibasa pa itong bulan October. Basig pagkaingon mga tiguang na yun si pastor kay nagbalik-balik ng mga verse. Pero dili pa diya mga igsoon. Lahi atong dunay mga panghitabo nga hindi ka Domingo maor gyapon ang iyang wali. Moto nga natingala ang mga membro nga nagbalik-balik ng iyang wali. Nahikalimot na gyud ay. Nakalimot na siya nga human na to niya giwali, balik ito pagka Domingo. Pero dili mo ti pasabot men kana balik ni siya. Tungod kay tigulang nga sa dili pa. Doon na lang bot nga ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pumato palagi sa kining mga pagkaon. Kung nakakaon ka o pato lang pag mga igsoon sa kanang humba. Nindot nga pagkaluto ng mga humba, mga igsoon. Pero dunay kulang. Tingnan alam po mga igsoon, kung ang
ang pagkaon mga igsoon nga mao ang humba nga dula na gibutang nga pinya musamot ka anindot ang maong humba mga kaigsoon. Bisag wa galit pinya nindot man na siya. Pero mao ra gyapon mo pagkaluto pero dunay sakol nga mga pinya musamot kanindot mga igsoon. Ang mensahe sa Ginoo murag nabalik ang mong message pero dunay pinasay nga mga punto nga ihatag nato nining mga adlaw. Amen. Muna focus ta sa pulong sa Ginoo atong siguroon nga ang pulong sa Ginoo mahitisok yun sa atong mga kasing-kasing. Kaya kung dili ni mahitisok sa atong mga kasing-kasing, sayang ang pulong sa Ginoo. Nga magyuban nga mamila pero mula po sa speakers dunggan. Pero salamat sa Ginoo nga dining adlaw ang mensahe mga igsoon. Mahipuntag yun, mahiadto yun sa maong panudlanan diha sa itong kinasuloran. Amen, mga igsoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Taas man siya pero magkuha lang ko bubo mga igsoon nga verse. Ini sa Genesis. Ini sa Genesis may isang nakabantay mo ito may isang to sa kinabuhi sa kapanahon sa kang Lot, no? Kang Lot mga isyon. Sa Genesis chapter 19, 17. Magbasa ta sa 17 mga isyon. Matupagriya. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila dito sa gawas sa siyudad, mingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walo. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mga matay. Ang mensahe mga igsoon, ang kinatibukan kung atong basahon sa Genesis chapter 19 verse 1, naghisgot na sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Lot ug sa iyang asawa. Taas kayo nga kasaysayan mga kaigsoon. Pero atong gikuha mga igsoon, dinhi lamang sa maong mubo, isa lamang ka verse mga kaigsoon. Tungod kay, kung ato ning sugdon sa uno ngadto sa 20 paubos mga igsoon, balangan yun sa amin. Kung pa man itong oras, ano pa alas 6:20 pa nga alas 6:40. Pero salamat ta sa Ginoo mga igsoon. Matod pa diri sa Lucas mga igsoon, akong basahon diri sa Lucas. Kato ning timahan mga igsoon. Matod pa din sa Lucas 17. Tanaw na to. Okay. Lucas 17:32. Matod pa diri sa akong Biblia mga igsoon, nag-ingon diri 32. Okay. Dara. Sa 32 ningon mga igsoon, hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Muna itong tema mga igsoon. Kaya nga itong gitanaw mga igsoon ang kinabuhi ni Lot ug sa iyang asawa. Matong timahan mga yun sa Lucas 17:32. Hinumdumi sa gayon mga igsoon, hinumdumi ang asawa ni Lot. Muna itong tema mga igsoon. Kay kung tanaw na ito mga kaigsunan, ang kasaysayan may tungod sa kinabuhi ni Lot kung sa iyang asawa mga igsoon. Dunay daghan nga mga butang o mga punto nga angay natong maaplikar diha sa atong kinabuhi niining panahon na mga igsoon. Tungod kay ang mga panghitabo sa unang panahon sa kang
sa Lot mga igsoon ug sa atong kalibutan karon posible nga mao po ni ang mga panghitabo magampo sa tama igsoon. Amahan nga langit no, daghang salamat sa imong mga mensahe ni adlaw. Salamat o Dios sa imong pagpakikistorya diya sa matag usa kanamo. Tabangi o Dios ang matag usa kanamo nga mahipokus kami sa imong mga pulong. Madili mo labay kawang Ginoo. Salamat nga imong pulong o Dios. May maghatag ka namong kusog, kaligon, paglahutay sa pangalagad kanino. Basta dayon ka mo Dios. Salamat sa mga mensahe. Salamat sa paglihok sa imong alagad ni adlaw. Dayon ka mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hinumdumi ang asawa ni Lot. Ang nahitabo sa asawa ni Lot, maison mo, ay dakong panag-ingnan. Kanang murag makita nato ba ang mga panghitabo sa kinabuhi sa asawa ni Lot. Ato bakaan may mga daghang mga tao sa kalibutan nga diin nagpakawili, kanang pa nagwili ba kanang mawili. Say pay ko na mention. Ha? Nagpadali. Kanang mawili sa to sis? Nadani. Nadani kanang nawili murag sayangan ba siya? Oh, sayangan siya. Ingon ani mga igsoon nga nining kalibutan na daghan kayong mga tao nga ang ilang kasing-kasing ug hunahuna makasentro lamang sa mga butang lumalabay lamang ug walay kapadulungan mga igsoon. Nga ang buti pasabot nga wala na sila'y panahon diha sa Ginoo. Ingon ani ang dagan or sistema o mga panghitabo sa panahon sa kang Lot mga igsoon. Okay. Doon ay unang napangutana mga igsoon din sa ating basahan. Unsa may dakong hulagway na gusto sa Ginoo nga atong makitaan nining maong pasahi sa kasulatan. Unsa may gusto, unsa may at nakita sa Ginoo nga angayan. Mahitungod dining mensahe nga atong gibasa mga igsoon. Mao ni mga igsoon nga ang Dios mupalaog gayon og silot sa mga dautan. Ang Dios mupakalaog og silot sa mga dautan. Ingon ala mga igsoon. Matong padali ang mga igsoon sa kaduhang nga pangutan. Unsa may tumong sa pagtuon nining maong mensahe, unsa may matumongan ng magtuon man paali nga mensahe mga igsoon. Wala atong tan-awon ba dili na to hikalimtan ang atong gisbutan karon. Tungod kay kung dili nimo mapaminawan ni siya, mura og dili nimo makatsa pa kung unsa ang mga panghitabo sa panahon sa kinabuhi ni Lot. Okay. Unsa may tumong mga igsoon? Ang tumong mga igsoon sa mga mensahe mga ni siya una. Aron masayod kita nga hukman gayon sa Ginoo ang mga dautan. Una nga tumong mga igsoon nganong nga gipakita sa Ginoo ang mga mensahe nining maong verse atong ibasa mga aron kita mahibalo nga hukman gayon sa Ginoo ang mga dautan. Nahibalo na ba taan ni mga igsoon? Kay basig ko pa nahibalo ba? Nga maghatag gayon og silot ang Ginoo ngadto sa mga dautan. Ang ikaduha mga igsoon, aron masayod kita nga ang Ginoo mupakita gayon og pabor sa mga taong matarong. Amen. Mao dito mong mga igsoon, ngano nga to ni siyang isigutan? Aron masayod ka nga ang Dios maghatag nimo og pabor ngadto sa mga tao nga mga matarong. Okay. Ang ikatulong mga igsoon, aron masayod kita nga ang mga matarong dili gayud i-appeal sa Dios
sa pagsilok kauban sa mga lutalwa kay labot igsoon. Amen. Ang mga taong mataro, ang mga taong Kristohanon, ang mga taong nga nakaangkod diha kang Kristo Jesus, walay labot sa pagsilot sa Dios ngadto sa mga dauta. Amen. Pinasahi ta mga igsoon. Amen. Amen. Ingon ana, masayod ta unsay tumong mga igsoon. Aron kung dili ta masayod bagay, dili ba kanang murag dili thrilling ang imong pagkalagad sa Ginoo. Pero kita nga nasayod na mo dili tumong ano kita, dayan nimo mga mensahe. May tungod sa dautan, may tungod sa matarong, may tungod sa nagilahita. Dili tayo apil sa paglaglag sa Ginoo ngadto sa mga tao. Tao nga mga Ginoo dili maayo tubangan sa Ginoo. Ikatulong ng mga pangutana ng Igsoon. Nakaingon Andrea. Adunay upat ka mga butang nga gusto sa Ginoo nga atong masabtan. Dining iyang pakingon nga hinumdumi ninyo ang asawa nila. Dunay upat ka mga punto mga igsoon. Upat ka mga punto nga gusto sa Ginoo nga atong masabtan. Ang masabtan ba nato may mga igsoon? Mahitungod sa asawa nila. Unsa man mga igsoon? Una, tunin ninyo kung unsay nahitabo. Nahitabo ba sa panahon sa kinabuhi niyo? Tuni. Pamalan dungi, sabta kung unsay buti pasabot mga igsoon. Kay kung ang tao nga dili mga pamalan mga basa nini nga mga mensahe, dili di mo masabtan nganong nahitabo ni, nganong unsa man siya. Mao na diri ang mga igsoon nga tunin ninyo o unsay nahitabo. Ikaduha, kuhain ninyo o pagtulunan nganong nahitabo kini, nganong nahitabo ba ni? Ato lang masabtan nga sa unahan mga igsoon. Ato lang sa isbutan pero doon na pa'y dugang niini mga igsoon. Aron ato masabtan ang kinatibukan mahitungod nini nga mao nga gibasa nato mga igsoon. Ikatulo, ayaw ninyo sunduga ang pagkamasinupakon sa asawa nila. Ayaw niyo sundugan. Ato lang isgutan niya mga igsoon. Ay ikaw pa. Ang nahitabo sa asawa nila, posible usab nga mahitabo kanato niining mga panahon. Posible po nga mahitabo sa atong kapanahonan karon. Ito lang isgutan ng unahan mga igsoon. Ibali lang ninyo kung sa ito atong gibasa. Okay. Napoy pangutana mga ito. Unsay kalabutan sa panghinabo sa panahon ni Lot o sa atong panahon karon? Unsay kalabutan mga igsoon sa mga panghitabo sa panahon ni Lot o sa atong panahon karon? Matod pa sa Lucas 17:28 mga igsoon, nagaingon diri, mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon o pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpamuhat sa balay. Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo o asupre miulan gikan sa langit o mitabon kanilang tanan. Mausap unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Iyon ani mga igsoon ang panghitabo sa panahon sa kang Lot. Isa'y kisibutan mga igsoon. Nagaingon diri nagapangaon, nagapanginom. At siguro dunay ulong mga igsoon. Ulong. Unsa may gikabisihan sa mga tao sa panahon ni Lot? Unsa may gikabisihan sa mga tao sa panahon nilo? Unsa may ilang kabisihan mga igsoon? Matod pa sa atong gibasa mga igsoon, dunay ulong mga atong isbutan mga igsoon. Matod pa diri busy sa kaon. Matod pa diri sa atong gibasa mga sa Lucas 17:28. Busy sila sa pagkaon. Posible ko natong panahon kay busy man sila sa pagkaon. Posible nga halos kada adlaw doon na sila palagtigom may tungkol sa pagkaon, tingali, sipin-sipin sila. Kaon, maunta.
Murag halos kada gabi dunay birthday nga mahitabo. Busy sila sa kaon. Ug ang ikaduha kining busy sa pag-inom. Kanang inom ba? Sa mga ilimnon nga makahubog. Dunay inom, dunay nagkaon, busy ni sila kayo. Ang ikatulo mga isyon, busy sa pagpamalit. Wala pamalit unsay katulad kay kurtahan na sila kagran sila bahandi. Wala pamalit unsay ilang gusto, busy na sila. Ang ilang una-una diya sa mga butang nga madata, mga butang nga dili mula hutay. Busy sila nini mga ison. Ang ikapat mga ison, busy sa pagpamaligya. Di sa pumusimba karon kay mamaligya sa ko. Kay dako og ginansya. Di isa na ako silat ani akong tindahan kay may lang makaginansya ko 100. Usay busy ang iyang hunahuna diya sa negosyo. Usay busy ang iyang hunahuna kung saan niya pagpauswag pagtubo ang iyang gihimo nga negosyo. Nga ang iyang pangunahuna nahikalimot na diya sa pag-focus sa Ginoo. Okay, padayon pa kami. Ato na nang isigutan na niya, tiwason ka na niya. Busy sa pagpananong. Wala tanong. Tanong dito, tanong dito. Wala na kayo panahon. Away. Ang buhay na, tanong na ta. Ang itag lang to ba mga isyon. Na doon na siya ugma. Nga mapuko. Doon na siya maharbis. Wala yung spirituhan ng nga ang mga isyon. Ngay kauno mga isyon, busy sa pagtukod ng mga panimalay. Balay. Nga ang buti pasabot mga ison, sa panahon sa kanlot mga kaisunan, ang mga tao, nagpuliti sila o paanindot sa ilang mga panimalay. Balay sila, magsinundugay na sila, magbalay ko sila. Ingon anak ang ilang panahon. Busy kayo sila mga ison. Okay. Naloy pangutana mga iso ng gaya mo. Kung sabay nagpaluyong sala nining paglingig sa asawa nilo sa Sodoma ug Gomora nga gisunog sa Ginoo. Kung sabay nagpaluyo ani mga igsoon. Matod pa sa Genesis 19:26 mga igsoon ng gaya mo. Apan ang asawa nilo nga nagsunod kaniyang milingi ug lahimo siyang haliging asin. Milingi. Matod pa sa Genesis 19:17 na ito, nag-aimon din. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila, dito sa gawas sa syudad, mingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi o ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mga matay. Unsay instruction sa anghel mga ison? Unsay gisulti sa anghel ngadto nila nilo. Matod pa diriya, dagan aron kamo maluwas. Ayaw kamo paghunong. Ayaw kamo paglingi. Dunay tulo mga iso. Pero makasusuko kaniling man ang asawa nila. Nga ang buti pasabot, wala siya mituo sa alagad sa Ginoo nga gi-instructionan siya kung unsay angay nga buhaton. Mo biya na hinungdan mga iso sa sulod sa iglesia. Bisag unsa og sulti sa alagad sa Ginoo sa dili mo tunong mulingiw. Murag gabas ba nga walay lingig ba mga iso? Kabantay mo ning gabas. Kung maggabas ka may walay lingig, paggabas nimo straight kay pagbutang, pag anak niyo mga iso nitipas ni ana, italipsay. Wala may lingig. Pero lingigan na siya, insakto nga paggabas ni mo ang badlit anak, istriton yun ang nagputo. Sa tanong nato yung totoo. Okay, padayon pa mga iso. Matod pa sa Lucas 9:62 ng ingon dere. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong magsugod pagtaro o kunya magsigig lingi sa likod, dili angay saging harian sa Dios. Mo na nahitabo mga iso sa asawa ni Lot nga milingi siya. Mga gayon ni Ginoo sa mga sabbingay mga iso.
Kung kinsa ka itong magdaro, nga maglingi, dapat magdaro nga ngadto padong sa sidlakan niya ang imong naong to sa sagbag. Kinsa may master anak nga modaron mga igsoon. Mo agi man tuhod pero tingin na labaw pas ditin nga nasa po ang agi. Da? Mo na kay ko ng Hesus ko kinsa itong magdaro nga maglingi sa luyo dili takos sa gingharian sa langit. Pero may isgutan niyang tataon mga ito. Kini mong paglingi, mao'y pagpakita sa iyang pagkawalay pagtagad sa pasidaan sa sinugo sa Ginoo. Walay pagpatagad ba? Wala niya hatay dakong pagtagad. Ang gisulti sa Ginoo ngadto sa anghel, ula gisulti po sa anghel ngadto sa pamilya ni Lot. Pero kung nilingi man siya, ang buot ipasabot mga ito. Wala siya magtagad sa pulong sa Ginoo. Wala siya magtagad kung unsay gisugo sa Dios sa iyang kinabuhi. Okay man so? Okay, padayon pa. Okay. Matod pa diri ang mga iso. Kini mga paglingi, nagpakita sa iyang dakong panghinayang sa mga butang sunugunon. Sunugunon o bilis niya madalas sa ilang pagbiya sa Sodoma o Gomora. Nahinayang siya. Wala na sentro ang iyang hunahuna sa pulong sa Ginoo nga gisulti sa anghel niya. Kay matod pa sa itong gibasa, dagan. Ayaw paglingi. Pero pagabot sa unahan ni dagan tuod mga iso. Pila lang kami nung dagan mga iso. Miling itong kaya iyang unahuna. Tuas sa mga butang ni ining kalibutan. Doon ang may mga Kristohan doon ngayon na usahay. Mga usahay, dihan ang pipila ka mga bulan sa katuig. Mati ang nawala sa patalagad sa Ginoo. Dili mo na. Kumagkat ang mahitabo diriya, mga iso, nandakan ka. Ayaw paglingi, ritso. Kahit kung sadya nga mulingi ka, mamatay. Tama. Grabe mga iso. Okay, padayon ka mga iso. Kung sa may mga oportunidad nga nasayran sa kinabuhi sa asawa ni Lot. Kaya kining asawa ni Lot, mga iso, tulay mga nakita niya kung unsa ang pagpangalagad sa Ginoo. Nakikuban si Lot ug ang iyang asawa sa ilang uyuan nga si Abraham nga tinawag og alagad sa Ginoo. Sa padugay nga panahon, kini si Lot pag-umangkon ni Abraham. Unya ang asawa ni Lot, posible nga nahibalo siya kung unsa si Abraham. Tingali nakita sa asawa ni Lot nga ang pag-alagad ni Lot di nagsunod siya sa kinabuhi niya. Posible nga si Abraham mga isun. Kanunay niya gisultihan kini si Lot mahitungod sa pagkamatay. Apal ang asawa ni Lot wala niya hatagi ug dakong pagtagan ang iyang nakita sa kinabuhi ni Abraham ug sa kang Lot nga iyang bana. Matod pa diri ang mga igsoon. Matod pa diri sa Genesis 3:5. Si Lot nga mikuyog kang Abraham may mga karnero usab, mga kanding ug mga baka. Ug may mga tao nga uban kaniya sa iyang pagkampo. Ug tungod kay daghan naman kahayupan sila si Abraham ug si Lot. Nagpuyo kining magtiayon sa dugay panahon. Ug siguro gayon nga nakasaksi kining maong asawa sa pagkamatarong sa iyang bana. Nakasaksi ni siya mga isumba.
Kanang iyang nakita ang iyang bana nga naglakaw diha sa pagkamataro. Iyang nakita nga mialagad nga na sa Dios. Sa latod ng pagkasulti may iyang nakita ang kausaban sa iyang bana sa iyang kinabuhi. Kaya kung tingali, kung ba tingali ni mga igsoon, kini si asawa nila. Kung tingali ang iyang mga panghuna-huna, ang iyang kasing-kasing, sama sa kasing-kasing nila, posible nga wala'y mahitabok sa iyang kinabuhi. Okay, padayon ta mga igsoon. Matupad rin sa ikaduhang Pedro 2:7. Apan, giluwas sa Ginoo si Lot, usa ka tawo nga matarong, nga nag-uol pag-ayo tungod sa pagkalautan sa mga tao. Kaysa nagpuyo pa si Lot, uban kanila nakita kung nadungog niya ang ilang daotang mga buhat, busa na hasol pag-ayo ang iyang matarong nga talag naghasol. Ang talag ni Lot mga igsoon, sa diha nga makadungog siya sa mga tao nga nagbuhat og daotan. Grabe ang iyang kasing-kasing mga igsoon. Grabe ang kasugo nga iyang bation sa mga tao nga nagbuhat og daotan mga kaigsoon. Grabe mga kaigsoon. Bisan pa mga igsoon, matupad sa ikatulo, personal silang gipadalaan sa Ginoo ang mga anghel. Aron pagluwas nga gikan sa dakong katalagman. Nagpadala lang yun ang Diyos kung mga anghel nagto kang Lord. Aron lamang mahiling kawas sila. Aron lamang dili sila mahiapil sa pagsunog sa Sodoma o Gomorrah. Taliman sa anak ng Igsoon, gipadalhan ko kang anghel ang mga tao nga matarong para dili lang maapil sa mga pagsunog mga kaigsoon. Okay. Kung sa manunta ang angay buhaton sa asawa ni Lot, nining hukom sa Ginoo. Ngayang sunugon ang Sodoma ug ang Gomorrah. Kung sa manunta angay buhaton sa asawa ni Lot. Kung kamo mga ito sa inyong bahin, sa diha nasultihan mo sa usa ka anghel. Sultihan mo sa usa ka lagad sa Ginoo. Kung sa may inyong response mga ito. Kung kamo ang asawa ni Lot. Matupad riya mga igsoon, matupad riya. Kung sa manunta ang angay buhaton sa asawa ni Lot. Number 1 mga igsoon. Huna na lang unta niya ang ilang kalawasan. Kaya mo maligingon, nagkangkan ko karon maluwas. Pero wala niya, nasulod na siya huna mga igsoon. Kana lang unta nga muddakan ko tungod sa kaluwasan. Pagdili ko mga kay muddakan ko ngadto padulong. Maminaw ko sa sugo sa mong anghel. Akong tumanon ang iyang gisulti. Di mo mala unta ang angay niyang buhaton mga igsoon. Pero wala niya ng buhaton. Ay kaduha mga igsoon. Dili lang unta niya panghinayangan ang mga butang. Kadili niya madala. Pero nahinayang niya. Dili na, bahala ka, bahali ka diha. Bahala ka ng mahalon na TV, mahalon na refrigerator, mahalon na dako na building akong palimalay. Di na ko maghinayang na. Basta lang dili ko mawagtan. Kung maghinayang. Pero nahinayang man siya mga isa. Okay. Naningkamot na lang unta siya ug dagan aron makaabot sa dapit nga gitudlo sa anghel aron maluwas sila. Naningkamot sila ka. Pero wala mga igsoon, wala sa paningkamot. Pero listen to lagi pagpaningkamot. Ang iyang una-una dili man nahipokus diha sa Ginoo. Mo nang nahitabo ni siya kinabuhi, wala man nahipokus ang iyang una-una diha sa mga butang langit mo. Okay, matupad riya mga isa. Matupad sa Lucas 9:62 mga isa. Si Jesus mitubag kaniya. Walay tao nga angayan alang sa gingharian sa Dios. Kung kini siya nagapupot na sa daro, muli pa sa likod.
Matod pa diri ang mga iso. Nagayon daya. Unsa may ika-aplikar ni mo mensahe sa akong tagatag sa mga Pinoy. Matod pa diri ang mga iso sa atong gibasa. Katong giingon diri sa diri ang mga iso. Dunay ika-aplikar sa atong kinabuhi mga iso. Mao ni siya. Matod pa diri. Ang una nga ika-aplikar sa atong kinabuhi sa mensahe na atong gihisgutan mahitungod sa kinabuhi sa asawa nila. Nga angay na itong ika-aplikar sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Una mga ito. Kinahanglan nga dili kita masinupakon sa mga pahimangno sa Ginoo aron dili mahitabo kanato ang nahitabo sa asawa ni Lord. Sa gingon mga dili kita magbasinupakon. Amen. Ang gingon diri ang mga isor nga una nga kinahanglan atong maaplikar sa atong pag-alagad sa Ginoo. Aron mahimo kita nga makalahutay, aron mahimo kita nga makabaton gayud sa kadaugan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Matod pa rin, dili kuno kita magmasinupakon. Ang mga alagad sa Ginoo mga isor, ang mga gipanggamit sa Ginoo nining mga panahon, nagsulti ni siya aron ang tanan nga mga tao makadungog sa pulong sa Ginoo, aron siya makabenepisyo kung unsa ang pulong sa Dios nga iyang gisulti ngadto sa mga tao. Pero di man lagi doon na may mga tao mga isor na kanang masinupakon sa pulong sa Ginoo. Saan sa asawa nila? Misupak siya sa sugo sa mga anghel. Kung tayo resulta. Mga delikado mga iso. Kung musupak ka sa pulong sa Ginoo nining mga panahon na delikado atong kinabuhi. Amin ba mga iso? Delikado. Nahitabo mo sa kinabuhi sa asawa niyo. Kung musupak ka sa pulong sa Ginoo, may sultira mo ng pastor. Ihulga naman ta ana, ay tuwa na. Tuuman mong Jesus, ay tuwa na. Yung mga ba usahay mga iso. Nga dunay mo dikta ni mo nga mga tao nga sobrahan ka bright mga iso. Nga di mahimo ka hinoong masinupakon sa pulong sa Ginoo. Unda ang resulta di ay sa diha nga ang tao musupak. Matagamtaman niya ang kastigo sa Ginoo. O maligay mo may son sa asawa ni Lot. Bisupak siya. Okay, ikaduha mga iso. Matod pa daya. Matod pa daya may seryosoho na to ang mga mensahe nga atong nadawat aron dili mahitabo ka na to ang nahitabo sa mga umagaro ni Lot. Kaya ang umagaro ni Lot mga iso. Sa diha ang isultihan ni Lot itong umagaron, kung kaya doon naman si Lot, doon kabukbata nga dalaga, na ay mga umagaron. Isultihan ni Lot, nga, gina niya na, karon na yun, si Bata, ay sunugunin ang dapita. Ang huna-huna sa mga lalaki, nga nagkumidyara si Lot. Wala niya seryosuha ang gisulti sa iyang umaabot ng amahan. Yung uganan. Matod pa diri ang mga iso. Seryosohon kuno ang pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Kung unsa ang gisulti sa Dios, unsa ang gisulti sa alagad sa Ginoo, sa diha nga ato ning madunggan mga iso, nagtukma sa ato espiritu hanon mo pagkinabuhi. Dili dula-dula ang pagkalagad sa Ginoo. Amen. Seryoso ni nga pagpangalagad, nakataya ang atong kalag mga iso. Kung mosipyata, kung di na ito seryosohon ang pulong si Ginoo, ang atong hunahuna posible na dunay dako mapagduha-duha sa atong kinasulungan. Di man mo maseryoso ang pulong si Ginoo.
Murag inoon naman murag naman ako, hindi mo na tinuod siguro. Maminaw ko sa pulong murag di kayo ko kato. Katong kauban ako may iso dito sa tuwan. Istoryahay noon bikinit mga iso. Kung dito ko Malaysia. Kaya paabot dito magbasa mo yung Bible mga iso. Ang katong kauban ako, marunong sa Biblia pero huyaw po ng prinsipyo. Ingnan ko niya, bro, habi mo ng Biblia, kanang sinulat ni Pablo diha, dili tanan natutuhan. Ingnan ko niya, hindi ko nga naman, yung sumay, ganun dili makamuto sa tanang ng disulti ni Pablo. Sa dili tanan ako gituhan diha. Di ko na anak ba mga igsoon? Nga dahil mga butang pulong sa Ginoo dili mo seryoso doon ka adil manimao. Kinira ako, pilion na ako ni kinira ako. Pero atong nahibaloan mga igsoon, ang sulat diha sa bagong tugon. Pulos tinuod nga mga mensahe mga igsoon. Amen. Ikinahanglan nga ang pagseryoso. Ang seryoso mga igsoon. Kaya hato bang hatagan ug dako nga pagtagad dakong bili sa atong kinabuhi. Seryoso ba? Nga kanang dili nimo katawhan ba ang pulong sa Ginoo? Kanang pulong sa Ginoo. Kan raman. Dili man sila nahitabo naman na. Kanang giko ana to nga sige paabot kang Jesus, human naman na naala mo si Jesus. Mula human nga mga tao mga igsoon. Dunay dakong pangutana sa ilang unahon na posible po dahil no? Mula usay makadungog sila sa pulong sa Ginoo, dili na maseryoso ang pulong sa Ginoo. Apa nag-ingon diri mga igsoon nga seryosohon ang mga pulong sa Ginoo. Kung sa'yo nahita mo sa katong mga umagaron ni Lot, wala na sila. Nawala sila sa diya sa Biblia. Posible nga nangapagod dito sila. Kaya gisunog ko ang Sodoma ug Gomora. Nga kadto lang dapit nga gipangayo ni Lot nga ayaw ipaabot diha ang kalayo, ayaw apila paglaglag. Bisugot ang anghel mga isa. Tungod sa hangyo ni Lot. Na dili apilon pagsunog katong gamay na lungsod siguro, Mo to ilang kiatuan gidaganan mga igsoon. Okay. Ang ikatulo mga igsoon, nagyayon. Nga angay na itong aplikar sa kung kinabuhi mga siya. Siguro kung ngayon nato, ang atong kalawasan, labaw sa mga butang ni ining kinabuhiya. Siguroon ba mga igsoon? Karang atong gatsong hawiran, kasabot mo may siguroon. Doon ay mga panahon na magdakop ka isda mga igsoon. Katuna pa itong pispanda sa nataran mga isda kapasimbahan. Grabe ka siguroon yun, hawiran yun, pero dandog man yun mga igsoon. Bisa kung sa wala mong dakop, hawin sa tilapia sa pispanda, di kakadakop tulki, dandog kayo. Pero ang gingon diri sa Biblia mga igsoon, ang di sa akong ibasa, nagaingon siya diri. Siguroon ngayon nato ang atong kalawasan. Nagunitan ba natong kalawasan mga igsoon? Di na makabuhi mga igsoon, kaya imo na lang gigunitan. Imo nang gigapos, imo nang gigapos dala sa imong mga kamot. Ang kalawasan nga imong naangkon. Mabuhian lang na siya mga igsoon. Kung maabot sa imong kinabuhi nga dili nimo maseryoso ang presensya sa Ginoo. Ingon na anak pa ito po. So salamat ta sa Ginoo mga igsoon. Salamat ta sa Ginoo nga nag-ingon diri nga sigurohon gyud nato ang atong kalawasan. Labaw sa mga butang. Kuyaw kayo mga igsoon. Ang naisunog. Ay sunog ka ng sunog. Kasi may sigurohon mo daha. Kung magsunog, sigurohon mo. Kung mawili ka sa imong mga kabtangan, mga igsoon, maningkamot si kagdala. Bisag kayo na anak. Naglisod na kaginhawad. Dahil kung ginaya, maningkamot ka. Kay nawili maka ng mga butanga. Ang imong kinabuhi, wala imong tanawa. Ang uban matod pa sa kuhan, kung balita. Nakabasa, nakakita ko sa balita, may sunog mga igsoon.
walay dala nga mga butang. Nagkukos lang og kahoy, mga igsoon. Mo yung dala pagawas. O, pag nakatawag ko nagtataw sa balita. Maagi siya nag-atas siya nga. Anak, taas ng kahoy, murag mga 2 kada nga o 3. Yang itugos. Kung sa may gitna, ma'am, sa may imong nadala, pagsunog. Nabilin ba yung mga butang? Ipahdiyaan ako, ma'am. Kung akong gisiguro lang ni si yang gisiguro ang kahoy, mga igsoon. Pagkalusoy kayo, mga igsoon. Muna nga ang kaluwasan nga imong naangkon, akong naangkon, ayaw buhi mga igsoon. Amen. Ayaw yung buhi. Kung sa may buhaton, para dili mo na mabuhian. Kung ako sa katao, mga igsoon, maggunit og mga butang, na makatulog siya, na may panahon nga nagigda ko mga igsoon sa Ingurano. Naghawid ko og remote. Sige na kung tanaw mga igsoon, nakatulog mo ko. Nakurat ko sa pagbugdak sa remote. Uy! Lahat po ang remote. Nanalagtok ang battery. Timunahan ay mga igsoon. Kung ang usa ka Kristohanon nga nakaangkon og kaluwasan, sa diha nga mahiduka siya, pahikasulog siya, posible mabuhian niya ang kaluwasan ngayon. Sabta na ninyo mga igsoon, nakasabot daw mo anak. Amen. Kung ang usa ka Kristohanon nga matulog, delikado ang kaluwasan nga mawala sa inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, kahit isang orasan, mudol ka sa Ginoo, may gugmawa ng Diyos. Amen. Okay, dari pala yun ta mga igsoon. Ang ikaw upa. Bisa kung saan nato ka busy pa ta mga igsoon? Busy tayo, dagan kaya kagahapon nito, mani man ako yung ko diri sa meeting sa mga pastor. Pero, pag-abot sa ay atong Biyernes mga igsoon, walay schedule na mugamit ko sa mga tortor o makina sa parabasakan. Pagkagahapon sa buntag sa iyo giingnan ko nga tortula ang imong basakan karon kay i-withdraw na nako ng tortor padulong ngadto sa Los Angeles. Mo tong wala ko kaanhi mga igsoon. This is Ranagan, it would tell me na transit ko siya. Okay. Bisa kung saan nato kabisi kinahanglan nga hatagan gayud nato og panahon ang Ginoo. Amen. Amen. Kay tingali makaplagan kita sa Ginoo, nga mas importante pa nato ang mga butang kaysa iyaha. Yes. Nga basig importante pa noon ang mga butang. Importante pa noon ang imong negosyo, unsa man nga mga negosyo, unsa man imong panginabuhian. Importante pa nimo kaysa kang Ginoo sa Ginoo nato mga igsoon. Muna ikingon diri ang mga igsoon. Kung bisita, kung may problema ng bisita, galing kamot man ta. Ang problema diha sa kabisi nimo, mahawala ang imong pangunaw ng Espiritu Hanong. Ang buti pasabot ba may nga kamaw ka mo balansi sa imong pagpangalagan sa Ginoo, kamaw ka pagbalansi sa imong mga buluhaton, imong negosyo, kabalunta mo plastar ani mga kaigsunan. Kaya kung dili ka kandi mo plastar sa atong pagkunana, posible nga ang imong kaugalingon nga mga pamaagi, imong kaugalingon nga mga kining pagabuhaton ikaw na yung magpungutana. Pero imong i-plastar mga igsoon, imong tan-awon nga dili mahilabwan ang panahon para sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kaya kung malabwan na mga igsoon, ano mo ni imo ron siligon, imo ni Brad, imo ikaw mang nilwit ani. Siligon lang lang, may mga yung people sa dira mo. Siya rin silig daw man nila practice. Tunti busy man ko. Naama ko di atubang nga mga negosyo. Naba na dere? Wala man na dere. Patod pa nila. Basig di absent. Okay, palayon lang mga iso. Matod pa dere ang mga iso. Diri sa Lucas 16 mga iso.
Matupad diri sa 25. 16:25. Matod pa sa 25 mga iso. Akong basahon diri sa akong Biblia. Okay. Ang 25, asa ba ni? Okay. Okay, tara. Nagkanap na akong pananaw mga iso. Okay, nangyayang dali. Apan! Si Abraham ito ba anak? Hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan. Nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lulun lamang kadautan. Ang iyang nahayag umaapan karon, malipayon na siya diin. Malipayon na siya diri. Samtang ikaw diha nag-antos. Oh, nag-antos. Kay kung tanawon ba nato mga igsoon diri sa kuan, matutod diri. Kinahanglan nga ipunting gayud nato ang atong mga hunahuna ug kasing-kasing sa dapit diin gitudlo sa Ginoo human sa atong kinabuhi nining kalibutan. Kanang ipunting ba? Pasabot mo ipunting mga igsoon. Isentro ang inyong mga hunahuna ug kasing-kasing nga ang buot di pasabot mga igsoon. Sa kining kinabuhi ni Lazaro ug sa maong dato. Bisan usas siya kakabus si Lazaro, usa pa gayud ka masakit tol mga igsoon. Pero nagapabilin siya nga miyang hunahuna ug kasing-kasing na isentro des pag-alagad niya sa Ginoo. Tingali matulog siya, gutom kayo. Mumata siya, tingali, gusto siya mainom o kape o ininit na tubig, wala siya mainom. Tingali gusto siya nga maligo, dili siya makaligo. Sa laktod nga pagkasulti, usak ka makaluluoy, kini sila sa runa ng panahon ng mga igsoon. Pero nga naman nga nakaadto man siya ngadto sa bakahan ka. Nganong nagbalipayon man siya dito napita mga igsoon. Nga naman, tungkol kay iyang gisintro, iyang gipunting ang mga panghuna-huna diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Amen. Posible nga miingon siya bisan ingon ani ko kakabo. Bisan ingon ani nga akong balapihan. Dili ko muundang pagtutok, pagtanaw, pag-alagad diha sa Ginoo. Amen. Wala ko kaluoy kayo sila sa rapon. Ako bang itanaw mga igsoon sa kanang naa siya akong makita. Luoy kayo sila sa rapon. Pero ang maong dato mga igsoon, ang iyang hunahuna sa maong dato, lahik sa gihunahuna ni Lazaro. Kaya ang gihunahuna sa dato mga igsoon, ang iyang gihunahuna, iyang kasing-kasing, nahimpuntarya diha sa iyang mga pahandig mga igsoon. Hallelujah. Wala siya'y paghunahuna para sa kaluoy sa mga tao. Wala siya naghunahuna ng mutabang ngadto sa mga kamos. Wala na siya. Ang iyang gihunahuna nga makakaon siya sa insakto nga mga pagkaon. Ang iyang gihunahuna nga makabistis siya sa mahalol nga mga bisti. Ang iyang gihunahuna nga makabaton siya mahalol nga mga sakyanan. Ang iyang gihunahuna nga makabaton siya gwapa. Nindot na asawa. Walay sulod sa espirituhan ng bahin iyang kinabuhi. Mao lang nahipunto siya ngadto sa kainit nga dapit sa gibutangan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Grabe kaluoy po ang mga dato. Portahan man pa siya. Kung nagpaportahan ta mga igsoon, lingia ang imong mga palibot mga igsoon. Amen? Lingia. Lingia imong igsoon. Lingi ang mga tao nga nagkinahanglan o sabi nga pagkinahanglan mga igsoon. Portahan ka, daghan kang bahandi. Yung nana ang maong dato mga igsoon. Pero dato ka din ang kalibutan na. Pero pobre alaot ka at tumbangan sa Ginoo. Pero si Lazaro pobre man siya. Grabe ka, nagdulot ka sa ikibati, pobre tayo siya.
Pero dato siya atubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Ingon anak mga igsoon. Nga kinahanglan nga maminaw ka kung unsa ang ipabuhat sulti sa Ginoo. Sa panahon bitaw ni Pedro, sa diyan nga nanagat sila mga igsoon. Samtang naglakaw si Ginoong Hesus ito sa baybay no. Nakita ni Ginoong Hesus ang duha ka sakayan. Na misakay siya ay ginagpunsisok ang daghan nga mga tao. Nasamtang si Pedro yung makaubalang naghinlo sa mong pupot mga igsoon. Ipantaktak ang mga sagbot. Sa dihang misakay na si Ginoong Hesus sa mong baruto, naghisgot siya mahitungod sa gingharian. Ya ang tanang mga tao naminaw. Ya si Pedro po naminaw. Sa gisulti ni Ginoong Hesus. Nagwali si Ginoong Hesus mahitungod sa gingharian. Naminaw sila. Kaya nakita ni Ginoong Hesus nga luoy kay si Pedro nga muli siyang panimalay nga walay bitik bisan usa lamang kahimbis. Naluoy si Ginoong Hesus. Kung sa'y gihimo ni Ginoong Hesus, ningon si Ginoong Hesus. Palawit mo. Palawit. Pag ipalawad niya, itaktak ang mong puti. Pero kung ato talawad mga iso, tingnan mingon si Pedro nga. Mingon si Pedro biya. Tibok kami gabi sa among pagpalanggat wala kami nakuha. Tibok gabi. Kung tanaw na to ang sitwasyon ni Pedro ubang siyang kaubanan mga iso. Grabe ka kapoy. Grabe ka bilang. Sila gigutom sila. Kaya gitugnog maayo sila tibok gabi. Huwag din sila ito. Pero kay sugo man ni Ginoong Hesus, iyang gituman mga iso. Amen. Bisan kapoy kayo. Laminon na itulog. Ang grabe ka kapoy tibok gabi na. Totalan napilaw. Apan kay isugo man siya, ni Ginoong Hesus, misunod siya mga iso. Amen. Matong gidala niya ang mga pukot ko sa laot na ilang gitaktak. Kung dahil resulta mga iso, nakita niya ang milagro na gihimo sa Ginoo. Nganong nakabatong nganong nakita, nganong iya mga nasaksihan ang gihimo sa Ginoo. Tungod kay naminaw siya, nituo siya, bisan kapoy ang iyang lawas mga iso. May tumang siya sa pag-adto rin, yung kapoy kayo. Tingay, gigutong yun po sila mga iso. Pero kung kabila. Grabe kagutong kapoy kayo, pero mo mang sugo, kung tumano. Diha tayo sa pagpaminaw, sa pagsugot sa sugo sa Ginoo. Imong makita ang milagro nga imo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung dili ka mo tuman, dili ka mo sunod sa pulong sa Ginoo, sama ka sa mahitabo sa kinabuhi sa asawa ni Lord. Amen. Kita din yung mga iso. Makita diya ang milagro sa diha sa atong kinabuhi. Anong wala yun ba? Wala yun. Muna milagro mga iso nga mahitabo sa atong kinabuhi. Anong milagro ba nga? Wala yun ka, bisag 5 tapos. Wala yun ka. Wala kay kapalit bisag isa ka buksin. Para sa ako mga iso, milagro man ang nakita sa ako. Milagro man para sa ako. Wala ba ako isporta bisang ipalit isa ka buksin ang panahon na wala yun. Na ako lang di pa mga iso, samtang na malandong ko sa kinabuhi ni Pedro. Nga milagro. Wala man yun si Pedro. Wala yun. Pero sa diyang ipakita sa milagro si Ginoo. Kung siya nakita ni Pedro, nakita ni Pedro ang himaya sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Gusto siya nga mohapa. Giingnan niya si Jesus pahawa. Ay dili ako takos, makasasala ako. Ingon si Pedro nga ito ang Ginoong Hesus. Kung kinakita niya, nailhan niya si Ginoong Hesus niya ng mga panahon na siya balaan, na siya gamhanan. Siya nakita ba? Siya makasasala siya. Matong mulungod, muhapa siya. Iyang giabog si Ginoong, dili siya gusto.
tungod sa iyang sa paghimog dili maayo at tubangan sa Ginoo. Hallelujah. Nakita ba nato mga iso kung unsa ang Ginoo atong gilagaran? Basi wala nato nakita. Basi na kayo nga ng Ginoo, pero sutihan ka mo mga iso, diya sa nakita ni Pedro ang himaya sa Ginoo diha babaw sa mga panalangin. Yes. Grabe ang pa ni Pedro. Matod pa sa Biblia kung basahon ang Biblia. Hapit na magisi ang maong pukot tungod sa kabaga sa mga isda. Ipantagahan niya ang tanan ng mga kaubalan. Hala pa. Patat para mas ginawa. Mato na yung ang galinga. Sugod ka ron. Dili na ka mga isda. Mga isda ka na tagtao. Matong gibiyaan. Nalit Pedro ang ilang mga gamit, ilang mga barutok pokot, o misunod sila kang Ginoong Diyos. Kay gusto, disunod sila tungod kay gusto sila nga makadugang pag mga kasinatian, nga mga milagro, nga himuon sa Ginoo. Grabe ang gimon nila, Santiago, Lani, Juan, Pedro, mga igsoon. Ingon ana ang mga mensahe nining mga adlaw mga igsoon. Amen. Nga ang gusto sa Ginoo ato yung hatagan o pinaka-importante ang mensahe sa Ginoo. Maro na mga ito. Hatagan ito dakong importante. Kaya pinaagi niya na muswag mo tubo ang atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kaya kung dili ito hatag dakong pagtagad mga igsoon, magapabilin kang bata katubangan sa Ginoo. Kaya ang bata mga igsoon, ang una-una pagkaon sa bata, gatas. Hinay-hinay gatas. Sa diya nga medyo mo dako-dako pakanon na rin mo sirela. Anto sa pagkadako ng mga igsoon, pwede na siya mukaon ugahin ng mga pagkaon. Pwede na linong ang bukas mga igsoon. Diya sa espirituhanon ba mga igsoon? Kung bata ka, wa pa muswag yung espirituhanon na kinabuhi, palingkamot ta. Malingkamot ta nga dili ta magapabilin alang ang sitwasyon sa atong kinabuhi mga igsoon. Kay kung dili ta muswag mo tubo sa espirituhan ng bahin sa atong kinabuhi, posible nga masakmit ta sa kaaway niining mga panahon. Matod talaga ni Pastor Zan, katong iyang isugutan nga ang simbahan di strapping. Wala na bungkag ang mga membro patayog simbahan na ay mga pagsulay ni sa paglalakad sa Ginoo. Bisag strapping na buto-buto sa palibot sa simbahan. Wala niyon lang sa paglalakad sa Ginoo. Di sa hagran na dawa, niya pa niyon lang sa paglalakad sa Ginoo. Nga naman, nakagamot o maayo ang ilang pag-alagad diha sa Ginoo. Amen. Muna nga bantay tanin ng mga panahon na mga ito. Wala na pa sa handgrenade sa buto-buto sa inagiban. Kung sa may inungdan, na doon na yung mga pagitugod sa iglesia. Kabalo naman mo anak. Tabi-tabi ka mga igsoon, bukad na simbahan. Pero Granada, di-strapping ang palibot. Nang hapa alagad sa Ginoo. Tapos ganong ta, malagad sa Ginoo, mga pagsulay ni Dini, makapatay na to. Pero des tabi-tabi ginagbay din so. Relax na kayo, lingkod ba tayo? Gabay ba tayo mga igsoon? Di hinay-hinay na atras mo ba? Ingon anak mga igsoon, nabantayan na nato. Nagkinahanglan kita ang atong patila, pagtuo, diha sa ginumaga, pabili na siya nga likon mga igsoon. Nga naman, bisag unsay gisulti sa mga tao, sa palibot, dili matarog ang atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Mubarog ta nga ligon at tubangan sa Ginoo nining panahon ng mga igsoon. Kaya ang mga panghitabo sa panahon ni Lot, posible sa nga atong matagamtama dinhi ning kalibutan na. Pero pinasahi ta mga igsoon, dili ta iapil sa pagsilot sa mga lutan. Amen. Ang mga matarong asa man kalibutan. Doon na mahitabo nga rasyo.
Pero tingali kung dili ka may-appeal sa rapture mga igsoon, posible nga maabot ni mo ang kamatayon. Pero nagpabilin ka, nangalagad sa Ginoo, na namatay ka, pagbalik sa Ginoo, ikaw ang unang nga mabanhaw. Amen? Una ka nga mabanhaw mga igsoon, mabanhaw ka. Muna mga igsoon nga magbantay ta, mag-amping ta, labaw sa tanan ang mensahe sa Ginoo. Dili ni siya dulak-dulak mga igsoon. Matod pa akong balikon, di tinaanglan nga kanang seryoso ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kaya seryoso ang pagpangalagad sa Ginoo, imong babatunan ang kalinaw, kalipay, kasiguruan sa inyong kinabuhi. Kaya kung dili seryoso mga igsoon, wala sa imong nahula ang kasiguruan, murag wala. Ginoo na yung mahibalo na ko ani. Yun na nga. Mahigugmaon man ang Ginoo, siya ay bahala sa ako. Uy, mahigugmaon ang Diyos, pura sultihan pa niya. Ito kinahigugma sa kay gusto sa Ginoo. Nga dili ka mahiadto na ng dapit, nga nahiadtuan sa mong dapit sa panahon nila sa Roma kayo. Salamat ka sa Ginoo sa iyong mga mensahe ng adlaw. Nga nagapahinumdum nato, matutalagay hinumdumi ang asawa ni Lord. Ang asawa ni Lord, nahimo siyang asin. Istatwa nga asin. Ano man, tungod kay Lisupa, wala niya hatay pagtagan, wala niya seryosoha ang gisulti sa alagad sa Ginoo. Atong seryosohon mga igsoon, amen? Amen. Ang mensahis Ginoo, bisag kinsa ang mga tubang, kinsa magsulti, mahitungod sa mga pagpahinumdum, pagdasig, seryosohon din nato mga igsoon. Para dili sayang ang atong paghago, dis pag-alagad sa Ginoo. Sayang din kayo mga igsoon. Muna, makusganon ta. Amen? Amen. Palakpakan na ito ang Diyos. Hallelujah! Thank you. Magambot na. Amahan nga langit mo. Daghang salamat o Diyos nining adlaw. Ngayon mong gihatag kanamo nagpapahinumdum sa matag-usa namo. Ngayon mong ipakita namo o Diyos ang kinabuhi sa asawa nilo. Nga din among nakita nga iyang kinabuhi niya nahay mo nga nahisupak siya, wala siya mutuman, wala niya hatag dakong pagtagad ang mga mensahe nga gihatag kanila. Ayaw ito ko Diyos nga maiana sa among kinabuhi. Kung dili Ginoo, tabangi kami. Nga ang tanang mga mensahe nga para namo makapaligol, makapatasig, magapabilin kini sa among mga kinabuhi. Tabangi kami o Diyos nga ang among pag-alagad dili mahimong kawang at tubangan nimo Ginoo, kun dili ang among pag-alagad o Dios mahimo kini nga adunay kasiguruhan, adunay kini kalampusan sa pag-adto na ng dapit nga gitagana namo nining mga panahon. Salamat kayo, Ginoo, salamat kayo. Salamat sa mga mensahe nga miabot sa among kapitasin. Samahan, salamat kayo. Tapos kayo daygon, pasalamatan ka na sa gamhanan na pagkakalas. Amen. Praise the Lord.